Hello guys and welcome back. Sa videong ito ang itatapi ko sa inyo ay ang 6 investment na pwedeng maging susi sa pagyaman mo. Ikaw ba ay may ipon? Pues congrats sa iyo dahil sa hirap ng buhay ngayon ay bibihira na lamang ang nakakaipon. At kung ikaw naman ngayon ay nahihirapan sa buhay, huwag kang mag-alala at darating din sa iyo ang pagkakataon at dapat lagi kang handa kaya mas lalo mo pang sipagan. Well, di na ako magpapaligoy-ligoy pa, umpisahan na natin. Ang unang investment na pwedeng magpayaman sa iyo ay walang iba kundi ang real estate. Sa real estate talaga wala kang lugi. Basta tama ang lokasyon at nabili mo yan sa mababang presyo ay siguradong in time tataas yan. Unang-una na pwede mong gawin dyan ay paupahan. Kumikita ka na, tumataas pa ang presyo ng lupa mo habang tumatagal. Kung may naisip ka namang ibang negosyo na pasok sa area mo, pwede mo ring subukan. You can never go wrong with real estate. Alam nyo naman ang pinakamayamang tao sa Pinas ngayon. Yan ang pangunahing negosyo nila. Pwede rin namang reselling. Pwede mong ibenta ang property mo after 10 years. Basta ang holding period mo dyan ay 10 years. Sigurado nang wala kang lugi dyan. Number 2. Invest in the stock market. Maraming taong yumaman at nagkakapera sa stock market. Pero take note, madami din naman ang nalulugi sa stock market. Lalo na kung hindi mo alam. Hindi mo na pag-aralan tapos basta-basta mong pinasok. Ay 95% siguradong lugi ka. Pero kung ito ay alam mo, napag-aralan mo ng mabuti, marunong kang magbasa ng mga graph kung kailan siya tataas o kung kailan siya bababa, ay napakagandang investment ng stock market. Pero hindi ito pwede sa mga emotional investors. Yun bang kapag nakikita mong bumabagsak ang stock market, takot na takot ka na at hindi mo na alam ang gagawin mo. Tapos kada oras mong sisilipin kung bumabagsak ba o tumataas. Hindi ito pwede sa'yo. Sa stock market, invest only as what you can afford to lose. Ang ginagawa ng mga talagang investor dito ay pinag-aaralan muna nila tapos mag-i-invest sila. Tapos papabayaan na nila. Kasi kung gusto mo talagang maging investor dito, ang holding period po nito ay I would say 5 years and above. Mas matagal, mas maganda. Number 3 investment na pwedeng magpayaman sa iyo ay walang iba kundi invest in your skills or talent. Ito talagang para sa lahat. Kasi ang kagandahan dito, gusto mo ang ginagawa mo kasi talent or skills mo yon. Halimbawa, magaling kang umarte, di pwede kang mag-artista. Acting skills yon. O kaya naman kung magaling kang magsalita, magaling kang mag-narrate, communication skills. At siguro ang pinakamaganda is selling skills kasi ito natututunan talaga. Kapag nasanay ka sa pagbenta ay effortless na lang sa iyong bentahan ng mga customers mo. Pwede mo pang pag-aralan kung paano magbenta sa mga customers. Napakaganda ng selling skills dahil ang negosyo po ay kumikita sa dalawang paraan. Pagbibenta o pagbibigay ng serbisyo. Diyan lang yan umiikot. Kaya isa sa pinakamagandang investment ay invest in your skills or talent. Ang building period naman po nito ay many years. Mahabang panahon po ito lalo kung hindi likas sa iyo ang skills na yon o kung pag-aaralan mo pa lang. Matagal ito pero worth it naman. Number 4. Invest in business. Ako personally ito talaga ang pinakagusto ko dahil ang negosyo ay kontrolado mo. Ikaw ang bossing, pwede mo itong palaguin at ang inaasahan mo dito ay ang skills at diskarte mo. Kung ikaw sa sarili mo naniniwala ka na mahusay ka sa diskarte pagdating sa negosyo ay walang duda, negosyo din talaga ang pinakagusto mo. Halimbawa ang pinakamalaking negosyo ngayon pagdating sa fast food, McDo o Jollibee. Sa supermarket naman andyan ang Pure Gold at SM Supermarket. Ang holding period naman ito ay siguro 2 to 5 years sa pagpapalago and to make profit 6 years and above. Kaya kung nagmamadali kang yumaman, hindi pwede sa iyo ang negosyo kasi it takes time talaga. Number 5 investment that can make you rich is good relationship. Ito talagang wala kang puhunan. Ang kailangan mo dito ay connection. Kailangan pala kaibigan ka. At ang paraan para maging magaling ka sa pag-build ng good relationship ay isipin mo kung paano mo matutulungan ang isang tao. Ano ang paraan para makatulong ka sa kanya? Huwag mong isipin kung ano ang makukuha mo sa isang tao. Kailangan mo munang magbigay ng tulong and in time kahit hindi mo hingin ang tulong nila at kapag nalaman nilang kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan, sila na mismo ang magkukusang tutulong sa iyo. Wala namang umunlad ng talagang ikaw lang. Lahat tayo may tumulong sa atin. Huwag mong isiping ikaw lang ang gumawa lahat. Of course, big factor talaga ang effort mo pero nagawa mo pa din yan with the help of someone.
Halimbawa, kaya ka nandyan sa trabahong gusto mo ngayon ay dahil hinire ka ng company. So tinulungan ka ng company because they need you and you need them. 'Di ba? Gusto ko lang din idagdag, relationship is more important than money. Kung kailangan pumili, piliin mo ang reputasyon mo. Huwag mo ipagpapalit sa pera ang relasyon dahil yan ay hindi kayang bilhin ng pera. So isa sa pinakamagandang investment ay good relationship. Number 6 at panghuli sa videong ito ay invest in education. Invest in self-learning. Invest in yourself kasi mahirap gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Pag hindi mo alam ang isang bagay ay posible kang mag-fail. Well, matututo ka naman kapag nag-fail ka, pero bakit mo hayaang mag-fail muna para matuto kung pwede mo namang pag-aralan para hindi ka mag-fail? Alam mo kung bakit ka nahihirapan ngayon o kung bakit ka nahihirapan sa isang bagay? Yan ay dahil hindi mo alam. Kasi kung alam mo yan, ay dinagawan mo agad ng paraan. Kaya maganda lahat po tayo, let's invest in education or learning. At ang learning period po nito ay lifetime. Kasi there's no such thing as ending sa learning. Dahil every time natututo po tayo. Wala pong katapusan yan. At kapag natuto ka, of course, madali na lang sa iyong kumita ng pera sa knowledge na meron ka. At yan ang 6 na investment na pwedeng magpayaman sa iyo. Gusto ko lamang din pong sabihin na bago kayo mag-invest sa kahit anong investment pa yan, ay I suggest na pag-aralan nyo muna. Kung maaari pa ulit-ulit yung pag-aralan, lalong-lalo na yung mga pwedeng maging dahilan ng ikabagsak nito. At kapag siguradong sigurado ka na, go for it! At dagdag ko lang, matagal po ang holding period ng investment kung gusto mo talagang maramdaman ang income. Pag mas matagal, mas maganda. Wala pong investment na kikita ka kaagad ng mabilisan. Kung meron man, siguradong mataas ang risk niyan, mas lamang ang pagkalugi kaysa kumita ka. Uulitin ko, number 1 investment na pwedeng maging susi sa pagyaman mo ay real estate. Number 2, stock market. Number 3, invest in your skills or talent. Number 4, invest in business. Number 5, invest in good relationship. And number 6, invest in self-learning. At yan ang 6 na investment sa videong ito na pwedeng maging susi sa pagyaman mo. And I want to congratulate you kasi ganitong mga video ang pinapanood mo. Alam kong gusto mong umunlad at guminhawa ang buhay mo. Sipag, tiyaga, tamang pag-iisip, tamang disiplina, sigurado talagang makakamtan mo ang gusto mo. Well, hanggang dito na lamang at sana'y may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung gusto mo pa ako ulit mapanood, please click the subscribe button at notification bell. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, magandang araw at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.